Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Ito po yung video na kung saan mga kaaldab, ibabalik ko lang at i-rewind ko uli. Kumbaga matagal na pong video to, pero sabi ko nga po sa inyo, dito lang po tayo makakakuha ng mga paliwanag ko na naiintindihan po ng mga ilang legit dabber cards, di po ba? Kasi yung iba hindi po ko naiintindihan. Sinasabi nilang Mr. Destiny wala namang kulang sa bagong mga host ng Eat Bulaga at mga kumbaga yung pagpe-perform ng Eat Bulaga sa TV5. Di po ba? Total nandyan naman sina Jose, Wally, Paulo, di po ba? At ang TBJ, si Mengay, si Raisa, Alan Kay, at nadagdagan pa nga po sila nila Miles at ni Atasha. Remind ko lang po sa mga hindi nakakaintindi, sa mga hindi masyado nakakagets ng pinupunto ko, ito po yung simple lang. Energy. Di po ba? Na sinabi nga po ni Jose Manalo na energy. Di po ba? Kasi kay Mengay lang po natin nakikita yan eh. Kay Mengay lang o si Mengay lang po yung gumagawa niyan, di po ba? Lalo na nga po kapag therapy ang palabas, makikita nyo kung talagang kung paano gumalaw si Mengay. Talagang energetic, di po ba? At eto naman po si Richard Polkerson. Nakita nyo naman po kung gaano nga po ba ka-energetic din. Di po ba? Isa po ito sa nagpapalakas. Isa po ito sa masasabi natin na magandang mapanood, di po ba? Kaya nga po si Bossing Big Soto natutuwa kay Richard Polkerson, di po ba? Dahil yung energetic niya talagang hyper na hyper, di po ba? Kung malamya nga po naman yung host, di po ba? Kahit anong gawin po ng ni Jose, Wally, Paulo, kung si Mengay lang po talaga yung gagalaw, may hirapan. Hindi naman pwede kasing gawin to ni Miles, di po ba? Although ginagawa ito ni Atasha pero hindi siya literal. Di po ba na may mga katulad nito na sumusobra, di po ba? Yung sobrang energetic tapos papaatrasin, di po ba? Kanino nyo lang po ba nakikita yan? Kanino nyo nga po ba masasabing ganito ganyan, di po ba? Siyempre kay Richard Polkerson, kina Jose, Wally at Paulo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, imposible pong tumanggi si Richard Polkerson. Although tatanggi ang GMA management, bakit hindi? Tama naman po sila. Pero desisyon pa rin ni Alden Richards ang masusunod. Lalo na po ngayon na matatapos na rin ang kontrata ni Alden. Hindi po ba? Sa isang panayam niya sa isang website na sinasabi nga po niya na magiging producer na lang siya. Mas po-focus siya sa pagiging producer. O, tamang-tama, magagamit niya ang Eat Bulaga habang nagpo-produce siya. Ang ibig kong sabihin, yung pinaka pahinga niya para mag-promote sa Eat Bulaga. Ibig kong sabihin yung kumbaga time niya na pwede siyang pumunta sa Eat Bulaga, doon lang siya pupunta. Di po ba? Yan ang pagkakaiba ng sinasabi nga po nilang kontrata. Sa GMA kasi pag sinabing may kontrata ka, nagagawa ka ng teleserye sa loob ng isang taon, 2 teleserye yung gagawin mo, mapipilitan kang gagawin talaga siya. Hindi man pagkatapos ng teleserye ng una, magpapahinga ka lang kapag ginusto na at nakakuha na ng magandang script, agad-agad mapipilitan kang gumawa. Kahit sabihin na natin, ako may schedule ka sa kabila, hindi ka po pwedeng ituloy mo yon, di po ba? Kasi nakakontrata ka sa GMA. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kumbaga tuloy-tuloy na, di po ba ngayon 2025, di po ba? Pero wala po kung sinasabing aalis si Alden Richards sa GMA Network. Hindi po, wala po tayong sinasabing ganyan. Kasi nandyan yung bahay nga niya. Sabi nga niya, ang unang bahay niya ay ang GMA Network. At ang pangalawa, ang Eat Bulaga. Di po ba? Andyan pa rin siya. Kaya lang, freelancer na po siya. Di po ba? Pagka papatawag lang siya ng GMA kapag may mga promotion. Di po ba? O hindi na siya gagawa ng mga teleserye,
Di po ba? Hindi na siya gagawa ng mga pelikula. Pwede siyang gumawa ng pelikula, collaboration na lang. Pero yung mga teleserye, yung mga All Out Sunday, mababawasan. Napansin niyo po ba? Nabawasan na nga po talaga eh. Hindi na siya lagi nagpe-perform sa All Out Sunday. Dati-rati tuwing Sunday, di po ba? Inaabangan siya dyan. Nila ng mga ilang Alden fanatics. Pero di po ba biglang nawala? Biglang hindi na siya pumupunta sa Sunday Pinasaya. Di po ba? O dapat nandun siya dahil lahat ng mga Sparkle Artist Center may iangat niya. Di po ba? Pansin nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, nababawasan na po. Kaya nga po itong pulang araw ngayon na promotion ni Richard Paul Quezon na stop yung cut den pants. Kaya yung ibang cut den pants ngayon, nagbabaligan na. Di po ba? Makikita nyo po yung mga post na kumbaga yung mga wedding nila Mengay at Alden, sinasabayan ng wedding post nila Catherine at ni Daniel Padilla. At ang nakakatuwa nito, real talk to bakit pinagtanggol ni Daniel Padilla ngayon si Catherine? Di po ba? Bakit sinasabi niyang stop bashing Catherine Bernardo? Bakit apektado si Daniel Padilla? Kumbaga, bakit siya masyadong naiinis sa mga taong nambabash kay Catherine dahil nga po sa ginawa niyang super bolts na kung saan sinasabi ng iba na alam na naming sexy ka, alam na naming napakaganda mo, alam na naming kumbaga kakaiba ka, pero hindi mo na kailangan magsuot ng ganyan, hindi mo na kailangan mag-perform ng ganyan. Di po ba? Ultimong kapwa niya artista, medyo syempre kinu-question. Di po ba? Na tama naman po yung mga sinasabi. Pambar lang po talaga yung sayaw ni Catherine. Di po ba? Kaya nga po yung iba nagtaka, bakit daw po pumayag ang management ni Catherine? Di po ba? Na talagang mababash ka. Di po ba? Tapos yung pagtayo niya lang po di po ba, pagka buka ka ng dalawang hita niya, doon pa lang talagang hindi na, medyo masakit sa mata para po doon sa mga taong karelasyon niya, pero mas masarap sa mga mata, lalo na po sa kalalakihan. Di po ba? Bukod sa may kitaan mo na yung talagang pinakasingit, tapos yung paglalakad niya medyo umusli pa yung dibdib, di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, kaya nga po yung mga komento, di po ba? Hindi mo na kailangan pang magpa-sexy. Di po ba? Alam na kasing sexy ka. Tama naman po yung mga simpleng komento, pero may bato, di po ba? Kaya nga po nakapagtataka, bakit nga po ba nag-react si Daniel Padilla? Bakit stop bashing Catherine? Di po ba? Bakit siya apektado? Kung wala na po silang relasyon, gaya ng mga sinasabi ngayon ng mga ilang netizen, na hindi naman daw po magigilty ang isang tao kung wala lang. Di po ba? Real talk mga kaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto simple na po, na patunay lang po na tama po yung mga sinasabi ng ilan. Tama po yung mga pinapaliwanag ng ilan. Kaya nga po, nagmistulang tameme si Jorus. Di po ba, na alam naman nating kalog, alam nating kumbaga mahilig sa mga pasabog, di po ba? Mahilig siya sa mga mabgugulating ka sa mga sasabihin niya. Nung tinanong siya kay Catherine at kay Alden issue, di po ba? Anong sabi niya? Wala kayong makukuha sa akin. Bakit? Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, may paminsan-minsan po, talagang mapapaisip po kayo. Di po ba? Well, balikan natin si Richard Paul Quezon. Itong video na to, ito yung pinakagustong gusto ko ng mga panahong pandemic. Ng mga panahon na nanonood tayo sa telebisyon at napapanood natin si Richard Paul Quezon na mag-perform. Di po ba? Sobrang energetic. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakalungkot lang po dahil wala na si Richard. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagbabalik ni Richard Paul Quezon, talaga naman pong masasabi natin na hindi po pilit. Di po ba? Kasi ito rin pong isa sa namimiss ni Alden yung pag-perform sa Itbulaga, yung hiyawan ng mga nasa loob po ng TV5.
Hindi po ba? Real to, kaya nga po yung nag si Mama Ten, di po ba? Si Alden Richards yung nagsundo, di po ba? Naghatid. Di po ba? Naalala nyo yun? Siyempre, kung legit Dabbercats kayo, alam nyo at napanood nyo yung sinasabi ni Mr. Destiny. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.